hindi ko ma-access account ko. Ay, naklik ko yung link. Hindi ko maklogin yung account ko. Shit, na-hack ako. Mga hackers, ito ang storya. Pagising ko na umaga, may nag-message sa akin na mga mag-anak ko, ganyan, bakit daw nanghihingi. So, nangyari, sabi ko, teka lang, wait lang. And then, tinawagan ko yun, yung taong malapit sa akin na ano po nangyari, ganyan. Yung pala, nahack nga yung account. Then, syempre, marami din tumatawag sa kanya na ganyan-ganyan. Yung pala, may naklik lang siyang link. And, ayun, wag po tayo mag-click ng mga link dyan. Hinahack yung account niya. At, anong nangyari, minessage siya lahat ng nandun sa messenger, nanghihingi niya Gcash. So, ngayon po, nag-e-evolve po yan, pabago po yan ng pabago. So, maaaring sasabihin, may problema yung bank account niya. Tapos, sasabihin, ayusin lang. So, ayan po yung mga bagay na kung may hingi ng tulong sa inyo, tawagan nyo muna yung tao. So, ayan po, ano po ba yung mga natutunan natin dito sa experience sa ganito? Unang-una, pag may nanghihingi at binigay na agad yung bank account, stop, think. Yan, stop and think. Don't reply. Pag kami nagbigay ng bank account, lalo malapit sa inyo, tumigil muna kayo. Tumigil at mag-isip, wag nyo po munang replyan. Pinakamainam, wag po kayo mag-reply. Wag kayo magbigay ng tulong online. Mapera kung personal nyo itong kakilala. Number 2, kung may pambigay kayo, siguraduhin yung sobra po yung, huwag nyo uubusin yung pera nyo doon. Baka kayo mag-negative. Kung may pera naman kayo at kaya nyo pakawalan yung pera na yun, sige, let it be. So, yun lang. Yun lang siguro yung isa pa sa dapat mong gawin. Pag may ganito, tawagan mo yung tao. Importante, kausapin nyo mismo yung tao. Kailangan mo ba talaga ng tulong? Nag-message ka kasi sa akin ganyan. Verify mo yung pangyayari kung kailangan ba dyan talaga ng tulong at kung sinabi niya kailangan talaga, limitahan mo lang yung pwede mo ibigay. At least yung kaya mong mawala, walang problema diba? Basta kung tutulong ka, yung kaya mong mawala sa'yo. Kasi tulong nga sinabing tulong. They can pay or not, it's okay. So yun yung mga bagay na. Ano pa mga natutunan ko sa pangyayaring ito ay speak to the person na nahack yung account, or kung ikaw naman yung nabiktima nung nahack na account, be strong. Sabi ko nga, pagka yung kaya mong ibigay, yung kaya mong mawala sa'yo. Kasi yung mga bagay na wala na, talagang kailangan mong tanggapin. Yun talaga, acceptance. Minsan kasi pag di mo na-accept, di ka mag-move forward. So, anything na mawala man yan, kahit importante or just need to accept. Acceptance is part of maturity na hindi natin, ito yung nakakapag-move forward sa atin. Yung na yan. So, ba't ko nga pala ito sinishare? Kasi lumalaga na po ang mga online scammers ngayon, mga mambubudol. Hindi po please avoid na yung mga conversation na ganyan with regard sa money, lalo na kung ikaw ay isang matulungin na tao. Yung mga taong matulungin, usually sila yung nabibiktima dyan. So, minsan interpret din po yung mga matutulungin na tao kasi nabiktima na po sila ng maraming beses. So, kasi ang kalaban natin dito, yung mga scammers, mga hackers. So, tayo dyan, basta may nag-send ng bank account, you stop it. Huwag mong papatulan yung nag-send ng bank account kasi kahit na malapit sa'yo yung tao, i-check mo muna. So, yung pinakamainam, i-check mo muna yung ba't niya kailangan ng pera with valid reason. Hindi yung dahil nagka-problema yung bank account. Palusot na lang yan. So, natin. Pag-aralan muna natin. So dun sa mga hackers, sa mga scammers, hindi ko alam kung ano yung self-fulfillment nila, kung kapag nakakapanloko sila ng kapwa. Hindi ko rin naiintindihan kung ano yung nila doon. Ano yung self-fulfillment nila. Nanggugoyo sila. So, hindi ko alam kung basta kung kung naranasan mo ito, ipagpasa Diyos mo na lang lahat ng kanilang mga ginagawa. Pero, syempre, lahat ng ginagawa mong mabuti, may mabuting kapalit. At kung may ginagawa ka namang hindi mabuti, what do you expect? So, we are not the one who can judge these things. But sa tingin ko, in somehow, some way, may balik po ito. Hindi man sa'yo, baka sa pamilya mo. So, yun po yung mga bagay na kailangan magtanim tayo na mabuti sa ating kapwa. So, kung kaisa po kita sa mga ganitong talakayin, please join my group, Dumidiskarteng Pinoy. I believe in these phrases. Naniniwala po ako dito sa
sa process na to, sa delayed gratification. Siguro magkakaiba po tayo ng interpretation dito. Ngunit kung ikaw ay may tinatrabaho ngayon at hindi ka pa nare-rewardan, just stay focused lang po sa goal. And I'm sure 100% mag-gratify ka din po in the later stage. So, ayun po, masingit ko lang po yung aking maliit na store sa baba. And ayun po, may side hustle po ako sa Philippines. Insurance agent po ako, at the same time real estate agent. So, if you're interested of any insurance or real estate, PM nyo lang po, pwede po ako makatulong. So, yun lang po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalas!